Hello, Katden lovers and Katden followers. Abay Alden Richards, meron po siyang confession na ginawa sa 24 oras. So, ano nga bang nakapaloob? So, for today's video, bago tayo magsimula, ay meron pong isang interview itong si Mr. Alden Richards sa 24 oras na ikinagulat ng lahat. Kaya naman pa walang paramdam itong si Alden Richards dahil dito. Panoorin natin everything. Walang makakapigil sa akin kahit sino when it comes to family. If something goes wrong or something happens, kasi of course, we live in a very demanding world of show business, but iba kasing usapan pag pamilya na eh. Of course, a lot of Filipinos and a lot of our kababayans can relate to that. Blessed lang ako. Nagsalita na si Alden Richards kung bakit bigla siyang tumahimik at hindi nagparamdam sa social media. Nagluluksa kasi siya sa pagpanaw ng kanyang lolo 2 linggo na ang nakaraan ayon sa naging interview niya sa 24 oras. He said, I need to drop everything. Bungad niya sa kanyang panayam. Ayon sa kanya, dahil sa pagkawala ng kanyang lolo, ay mas na-realize niya ang kahalagahan ng pamilya. Sabi niya, walang makakapigil sa akin kahit sino when it comes to family if something goes wrong or something happens. Say niya. Patuloy pa ng actor, of course, we live in a very demanding world of show business. But iba kasi yung usapan kapag pamilya na. Of course, a lot of people and a lot of kababayan can relate to that. Kamakailan lamang ay naging hot topic si Alden sa OTNA at ang kanyang on-screen partner nito na si Katden Bernardo sa isang episode ng Showbiz Now na si Kriste Permin kasama ang co-host na sina Romel Chica at Wendell Alvarez. May kumakalat kasing chika na tila may pagbabago sa relasyon na mag-collab team na kung saan ay di na raw ganon ka-close umano sina Katrin at Alden kagaya ng dati. Matatandaan itong nagdaang taon lang ay grabe ang ingay na pangalan ng dalawa, lalo na nung inanunsyo ng aktres ang paghiwalay nila ng kanyang long-time boyfriend na si Daniel Padilla. Sinasabi at nagdededmahan na lang daw si Alden Richards at saka si Katden Bernardo ni hindi nga raw binati ni Katrin si Alden noong birthday, sabi ni Miss Christie. Pero nilinaw ng batikang kolumnista na hindi niya alam ang tunay na nangyari at baka naman daw ay nag-uusap ng personal ang dalawa. Matatandaan nitong 2024 lang nang muling nagtambal sina Katrin at Alden para gawin ang sequel ng Hello Love Again. At dahil maraming fans na nag-aabang ay talaga namang pumalo sa takilya ang kanilang bagong pelikula at kumita ito ng 1.4 billion. So dito po sa interview na ito, pinakita ni Alden Richards what is the reason kung bakit po talagang medyo matamlay yung mga ganap dito kay Mr. Alden at Katrin. So hindi po totoo talaga yung mga fake news na sinasabing nagdededmahan na. Diruin ninyo ha, during those times na nagluluksa si Alden tapos biglang babatiin na Katrin. Di ba parang hindi po siya timely. No, wala po siya sa timing. Ganon, wala sa timing na batiin mo siya ng happy birthday dahil nagluluksa nga si Alden Richards. Ngayon at least malinaw na sa lahat na hindi po sila nagdededmahan. Ito po ay isang manifestasyon at paglilinaw ni Alden Richards na wala pong dedmahan at walang kalimutan na nagaganap dahil dumaan po si Alden Richards sa sobrang lungkot na pangyayari sa buhay niya. At the same time, is talagang dinrap niya lahat. Pati po yung social media niya, kinalimutan niya nung mga panahon siya po ay nagluluksa doon po sa kanyang lolo. Dito ko rin po naintindihan kung bakit yung daddy po ni Mr. Alden Richards sa si Daddy Bay ay nagalit siya or parang nag-post siya na hindi raw humingi ng permiso yung taong nag-post ng mga ganap doon po sa loob mismo ng wake ng lolo ni Mr. Alden. So naintindihan ko siya doon sa pangyayari na yon kung ano yung pinanggagalingan niya kasi parang yun yung way ng kanilang pagdadalamhati, diba? So, yun po yung isa sa mga dahilan. So, dahil dito, ay mas nalinaw ang lahat ng mga issue na patungkol sa deadmahan or deadmatology ng Katden. So, wala pong ganong ganap. Talagang medyo social media detox itong si Mr. Alden Richards. At bago tayo magsimula sa ating updates, of course, or sa ating pong mag-end dito sa ating topic, magbasa muna tayo ng ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unahin natin si Mr. Domingo Nick daw. Dayanin siguro yan si Christy kaya binanigtad yan. Siyempre si Daniel may palabas sa TV5. Kaya kinausap yan, dati galit yan kay DJ, ngayon bumaliktad na. Sabi naman ni Evev Paz, kahit di mag-promote sila, maraming manonood sa incognito kay si ABS-CBN. Yan, sa naman yung kanyang pangangatwiran with regards to this, So, yun nga po. Bali, lahat po ng tao ay meron po tayong freedom to choose kung ano yung panonoorin po natin. Pero hindi ko naman po para pagilan kayo sa kung ano man yung gusto ninyo. Sabi ni Miss Marites Perez, sa akin pinapaingay lang talaga nila si Summer. But Kat is wise now. At nga niya, I am the captain. Sabi niya dito, I am the captain of my own ship.
Now that a passenger private lang talaga, angkat din si Christy at OG bayaran yan. Yung, kumbaga, kung sino ang mangbigay sa kanilang malaki, doon sila mag-iingay. Hindi katulad ni Mr. Eds at Kat din, sa tanong nila, noong kung gusto makipag-date si Kat kay Alden, sabi ng yes, gusto kong mag-experience ang makipag-date kay Alden. Kung paano niya gagawin dyan? Palang hint na nagde-date sila always at sila na yung team panatag. Yan. So, ito naman yung kanyang komento with regards to this, So, salamat po, Ma'am Shi Marites, sa inyong pagtitiwala. Dahil totoo po yan. Wala pong pwedeng magbayad or wala pong pwedeng tumumbas dun sa credibilidad na pwede nating maipakita sa lahat ng mga updates po natin. Kasi, malaking bagay po na pinagkakatiwalaan kayo. Pinagkakatiwalaan nyo ako sa mga ganitong klase ng updates. Kaya naman, sobrang grateful po ako. And of course, sabi ni Ma'am Shi Brenda, alam na this, name your price, biglang cambio, wala nang stay sa showbiz. Business talaga. True. Diba? Yan sabi naman si Vicky, bumaliktad si Manay Christy na bayaran. Kasi diba parang ibang-iba kung paano niya po talagang dinikdik ng husto si Daniel Padilla noon. Kasagsagan po ng Hello Love again at lagi niya binabanggit at talagang pinagmamalaki niya ang Kat din. At sabi niya pa, meron pa akong narinig sa viewer natin, narinig niya na parang itataya niya yung kanyang karir, no? Kung wala daw nangyari sa Kat din. Sabi ni Mr. Armando Cardona, yan talagang chismosa, para mapag-usapan nila yung itinakwil na babaero. Sabi ni Miss Glenda, bakit naman lagi niyo pinapalabas ang tungkol sa Daniel, lalo na yung pinapasikat ng summer na to, or para naman merong kayong viewers. Ayan, so ito pong comment is for Manay Christy Permina, yun talaga minsan kasi kinakausap din niya ng kanilang mga marketing department, yan, diba? Meron pa nga yan na yung parang mag-i-interview, di ba si OG in-interview si Richard Gutierrez kasi in line doon po sa kanila pong serye. Ayan sabi ni Miss Marites Lazo, hi, stupid, pinubulabog at pinag-aaway lang ang mga fans both side. Peace be with you, good luck to Kat din, Daniel sa mga karir nyo. Sabi ni Miss Marian Gulaman, pansin ko din pumaliktad, may alam na. So, yun nga talaga yung kapansin-pansin sa mga pinagagagawa nitong mga to, Ma'am Shiroman, Bag Victoria, maaga kasi anang boyfriend si Kat. Kasi kaya parang nai-enjoy niya ngayon ang pagiging single. Parang ngayon siya nagdadalaga. Saka please, wag naman kayo maging balimbing. Kahapon lang iba ang dating ng comment nyo kay DJ. Bakit ngayon parang iba na? Naku Kat, enjoy life. Love yourself now. Noon puro DJ ka kahit nasaan kang laki ng takot mo kay DJ. Wag mong gawin ulit yan sa sarili mo. Kung hindi kayo ni Alden, okay lang. Self-love ka muna. Kat. Yan. Ito naman yung isa sa mga komento niya, na parang, meron nga po mga comment sa TikTok, pag nanonood po kayo tungkol sa Kat din, na parang nakikringe or, parang iba yung pakiramdam na after mong ilang beses kang umiyak sa publiko. Di ba si Catherine ilang beses umiyak sa publiko yan? Tapos sasabihin ng ilang mga critics, showbiz critics na, meron daw comeback na magaganap between. Possible na magkaroon ng comeback siguro sa kanila pong project, but definitely, hindi po dun sa totoong relasyon nila. Kasi sa dami ng iniyak niya sa publiko, di ba? Magmumukha naman siyang ewan, di ba? Sabi ni Mr. Joel Lopez, pag pinabas ni HLA sa Netflix, malamang walang binatbat na naman yung incognito ni ex-Kat din para namamayag pag sa Netflix. And also, sabi ni Ma'am si Alexander, walang kwentang matanda, walang manonood, Kat din lang kami. And Isidra, 1 year na yung story, ang masaya na at nakalimot na si Kat, malayo-layo na ang kanya narating ni Kat. Ayan, ito naman yung kanyang komento with regards to this, which is very, very true. Sobrang layo na po ng narating ni Catherine. At yung pinapalabas po na storya ni ni Christy Permin, sobrang tagal na pong naganap yun. Naganap na yun noon, nung kasagsagan po na parang pinakita ni Catherine na kayang-kaya niyang kalimutan at hiwalayan si Mr. Daniel Padilla. Sabi ni Miss Corazon, Kat said in one of her interview that she likes her life now. Kita naman natin, glow niya at saya pag magkasama sila ni Tisoy. They both deserve each other. Destined to be together forever. Yan. Salamat, Ma'am si Corazon, sa inyo pong komento, Sa lahat po ng mga interview, totoo naman, napakaganda po. At makikita mo yung comfortability and compatibility ni Catherine at ni Alden Richards, So, yun yung mga nakikita natin. At the same time, yun ang papalakas sa ating lahat. Sabi ni Serenato, hi Miss Tarens, kamusta po ang lahat? Lalo na sa'yo. Hope everybody doing good and well. Speaking of incognito, pinapalabas na ba sa YouTube ang depth nito? Parang wala naman ako nakikita, even on Netflix. Anyways, kahit papalabas nga ito sa Free TV, hindi pa rin ako interesado. Mababa naman ang rating for sure. So why wasting my time? After all, team palaos naman ng mga artista cast. Actually po, ang taas po ng live concurrent viewers, umaabot sila ng almost 664,000 viewers. Concurrent po yun kasi pag nagpe-preview sila, or pag po nagkaka-premiere, yun, live premiere, grabe po yung mga nanonood doon, grabe yung support sa social media. Hindi ko lang alam sa Netflix kasi parang hindi ata na pag-uusapan, kaya nilabas sa YouTube. So yun po yung pagkakaalam ko.
and Miss Nella Odnak. Magkasama ata sila ngayon sa Cambodia para promote on screening ng HLA. And Miss Gemma, baka ma'am wala siyang tanggapin regalo galing kay Alden, kaya ganyan siya. Actually, si Mr. Alden, very sweet yan kay Manay Christy noon pa. Kaya talagang sobra yung sobra yung paghanga niya kay Alden. Tapos napaka-respectful niya kay Miss Christy Fermin. Pinapadala niya ng flower. Ganon yung sinasabi ni Manay Christy Fermin dati. Sabi ni Miss Aliyah, Neresina, tama ka idol cut, gawin mo lahat ang gusto mong gawin sa sarili mo. Lahat ng di mo nagawa sa sarili mo nung kayo pa ni DJ ay malaya mo nang magawa ngayon dahil naiintindihan ka ni Alden. Cut then forever and ever. Love you both, Cut then. Ayan, pa naman yung kanyang komento with regards to this. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Edge TV. God bless everyone!